Isang mapagpalang araw ng linggo sa inyo mga bata. Kumusta kayo? Kung kayo ay ayos lang sa araw na ito, pwede bang apiran ninyo ang inyong mga katabi? Natutuwa akong makita na lahat kayo ay umapir at nagsasabing masaya sa araw na ito. Kung kayo ay masaya, siguradong masaya din ang Panginoon sapagkat muli tayong nagtipon upang pakinggan at purihin ang kanyang pangalan. Ayos ba yun mga bata? Handa na ba kayo magpuri sa Panginoon? Kung handa na, sumigaw nga ng Amen. Handa na ba ang lahat? Kung handa na ang lahat, tayo nang manalangin. Iyuko ang inyong mga ulo, ipikit ang mata, at itiklop ang kamay, at sumabay sa panalangin ni Teacher. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito sapagkat muli na naman ninyo kaming tinipon upang makinig ng iyong salita at magpuri sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po Panginoon sa pang-araw-araw na biyaya na ibinibigay ninyo sa amin. Nawa po sa umagang ito ay ikaw lamang ang mabigyan namin ng kaluguran at kagalakan. Itinataas po namin ang iyong pangalan sa aming pagsamba, sa aming awitin at sa pakikinig ng iyong salita. Tulungan niyo rin po kami na buksan ang aming puso at isipan upang maunawaan po namin ang mga salita na magmumula sa iyo, Panginoon. Ang lahat pong ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, tumayo tayong lahat para magpuri sa Panginoon. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart.
Ang kwento natin ngayon ay nagmula sa Exodus chapter 14 verses 1 to 31. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na bumalik sila malapit sa Pihahirot, sa gitna ng Migdol at sa dagat na pula, at magkampo sila roon sa tabi ng dagat sa harap ng Baal-zephon. Iisipin ng Faraon na nagkaligaw-ligaw kayo at hindi na makalabas ng disyerto, at patitigasin ko ang kanyang puso at hahabulin niya kayo. Pero papatayin ko siya at ang kanyang mga sundalo. Sa pamamagitan nito'y mapaparangalan ako at malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon. Kaya ginawa ito ng mga Israelita. Nang mabalitaan ng hari ng Ehipto na bumalik ang mga Israelita, nagbago ang isip niya at ang lahat ng opisyal tungkol sa pag-alis ng mga Israelita. Sinabi nila, ano ba ang ginawa natin? Bakit natin pinaalis ang mga Israelita? Ngayon, wala na tayong mga alipin. Kaya inihanda ng Faraon ang karwahe niya at ang kanyang mga sundalo. Dinala niya ang 600 na pinakamahuhusay na karwahe ng Ehipto at ang iba pang mga karwahe. Bawat isa'y pinamamahalaan ng opisyal. Pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon na hari ng Ehipto. Kaya hinabol niya ang mga Israelita na naglalakbay na buo ang loob. Ang mga Ehipsyo na sumama sa paghabol ay ang mga sundalo ng hari, kasama ang mga mangangabayo niya sakay ng kanilang mga kabayo at karwahe. Naabutan nila ang mga Israelita sa pinagkakampuhan nila sa tabi ng dagat na pula malapit sa Pihahirot sa harap ng Baal-zephon. Nang papalapit na ang Faraon at ang kanyang mga sundalo, nakita sila ng mga Israelita, kaya lubha silang natakot at humingi ng tulong sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, bakit dito mo kami dinala sa disyerto para mamatay? Wala bang libingan doon sa Ehipto? Bakit mo pa kami pinalabas sa Ehipto? Hindi ba't sinabi namin sa iyo sa Ehipto na pabayaan mo na lang kaming magpaalipin sa mga Ehipsyo? Mas mabuti pang nanilbihan na lang kami sa mga Ehipsyo kaysa sa mamatay dito sa disyerto. Sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Ehipsyong nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit patuloy ka pa ring humihingi ng tulong sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila sa paglalakbay. Pagkatapos, itaas mo ang iyong baston sa dagat para mahati ang tubig at makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa. Patitigasin ko ang puso ng mga Ehipsyo para habulin nila kayo, pero lilipulin ko ang Faraon at ang kanyang mga sundalo, mga ngabayo at mga karwahe. Sa pamamagitan nito, mapaparangalan ako at kapag nalipol ko na sila, malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon. Pagkatapos, lumipat sa hulihan ang anghel ng Diyos na nangunguna sa mamamayan ng Israel. Ganoon din ang makapal na ulap. Tumigil ito sa gitna ng mga Israelita at mga Ehipsyo. Sa buong gabi, nagbigay ng liwanag ang ulap sa mga Israelita at nagbibigay ng kadiliman sa mga Ehipsyo. Kaya lumipas ang gabi na hindi nakalapit ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. Pagkatapos, itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at nahati ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin na ipinadala ng Panginoon mula sa silangan.
Buong gabing umihip ang hangin hanggang sa gitna ng dagat ay naging tuyong lupa at tumawid ang mga Israelita sa tuyong lupa na ang tubig ay parang pader sa magkabilang gilid. Hinabol sila ng mga sundalo ng Ehipto kasama ang kanilang mga mangangabayo, mga karwahe at mga kabayo. Nang mag-uumaga na, tiningnan ng Panginoon ang mga sundalo ng Ehipto mula sa makapal na ulap at naglalagablab na apoy at nilito niya sila. Tinanggal niya ang mga gulong ng mga karwahe nila para mahirapan silang patakbuhin ito. Sinabi ng mga Ehipsyo, umatras na lang tayo sa mga Israelita dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila. Nang nakatawid na ang mga Israelita, sinabi ng Panginoon kay Moises, itaas mo ang iyong kamay sa dagat para bumalik ang tubig at matabunan ang mga Ehipsyo at ang karwahe nila at mga mangangabayo. Kaya itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at nang sumikat na ang araw, bumalik ang tubig sa dati nitong lugar. Tinangkang tumakas ng mga Ehipsyo, pero ipinaanod sila ng Panginoon sa dagat. Tinabunan ng tubig ang lahat ng sundalo ng Faraon na humabol sa mga Israelita, pati na ang kanilang mga mangangabayo at karwahe. Wala ni isa mang nakaligtas sa kanila. Pero ang mga Israelita ay dumaan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat na parang pader ang tubig sa magkabilang gilid. Sa araw na iyon, iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo. At nakita ng mga Israelita ang mga bangkay ng mga Ehipsyo na nakahandusay sa dalampasigan. Nakita ng mga Israelita ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon na ginamit niya laban sa mga Ehipsyo. At dahil dito, iginalang nila ang Panginoon at sila'y pinagtiwalaan nila at ang lingkod niyang si Moises. Good morning mga bata! Kumusta kayo ngayon? Kumusta kayo nitong mga nagdaang araw? Naranasan niyo ba ang biyaya, proteksyon, at pagkilos ng Diyos sa inyong mga buhay? Pinasalamatan mo ba siya dito? Ngayong umaga ay muli tayong nagkatipon-tipon upang sumamba sa Kanya. Nawa kayo ay naghanda ng mabuti para dito. Ibigay natin ang pinakamataas na papuri na nararapat sa Kanya sapagkat siya ang ating nag-iisang Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen ba yun mga bata? Bakit parang ang hina ng inyong mga sagot? Amen ba yun mga bata? Yes, amen. Balikan natin ang ating Bible lesson na nakarang linggo. Sino sa inyo ang nakakaalala ng pamagat nito? Tama! Ito ay ang pagtawag ng Diyos kay Moises. Saang aklat, kabanata at bersikulo sa Biblia ito nagmula? Tumpak! Ito ay mula sa Exodus chapter 3 verses 1 to 22. Ano naman ang tinuturo sa atin ng lesson na ito? Very good! Itinuturo sa atin na makinig tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin at sundin natin siya tulad ni Moises. Kung paano natin ito magagawa, mayroong ilang hakbang na dapat natin gawin. Una, magtiwala tayo na siya ay makakasama natin. Ang pangalawa, hingiin natin ang paggabay ng banal na espiritu na tutulong sa atin. At ang pangatlo, hayaan natin kumilos ang Diyos sa ating buhay at may pakita sa iba kung sino siya at ang kanyang kapangyarihan. Nawa ay hindi lamang natin ito napakinggan mga bata. Sa halip ay naisa puso at naisa buhay din natin ito. At ngayon, ay mag-aaral muli tayo ng isang lesson na mula sa Biblia na may pamagat na ang pagtawid sa dagat na pula. Mula sa Exodus chapter 14 verses 1 to 31. May mga larawan ng ilang bagay akong ipapakita. Sabihin niyo sa akin kung ito ba ay pwedeng mahati o hindi. Game na ba kayo?
Ano ang unang bagay na ito? Tama, ito ay papel. Mahati ba natin ang papel? Oo, maaari natin mahati ang papel sa pamamagitan ng gunting. Ano naman ito? Tama, ito ay isang cake. Mahati ba natin ang cake? Oo, mahati natin ang cake kapag gumamit tayo ng bread knife. Ano naman ang pangatlong picture na ito? Tama, ito ay bato. Kaya ba natin mahati ang bato? Oo, kaya natin mahati ang bato kahit ito ay matigas kapag gumamit tayo ng martilyo. Itong panghuli na larawan, alam nyo ba kung ano ito? Tumpak, ito ay tubig. Mahati mo ba ang tubig? Kapag gumamit ba tayo ng gunting, mahati ba natin ito? Kapag ginamitan kaya natin ng bread knife, mahati na kaya natin ito? Kung martilyo na kaya ang gamitin natin, pwede na ba itong mahati? Mukhang imposible. Mahati ang tubig kahit ano pa ang gawin natin. Pero sa ating kwento, ito ay nangyari. At hindi lang basta kakaunting tubig ang nahati, kundi ang isang buong dagat. Sa wakas ay nakalaya na ang mga Israelita mula sa pagiging alipin sa Ehipto. Sinabi ng Panginoon kay Moises na patahanin ang mga Israelita sa tabi ng dagat na pula. Binalaan ng Panginoon si Moises na susundan ni Faraon ang mga Israelita. Ngunit hindi masasaktan ang mga ito. Hinabol ni Faraon ang mga Israelita gamit ang mahigit 600 o 600 na mga karuwahe. Ayaw ni Faraon na pakawalan ang mga Israelita bilang kanyang mga alipin. Nakita ng mga Israelita na papalapit ng papalapit ang mga Ehipsyo. Dito ay nagsimula na silang magreklamo kay Moises, pagsasabing, bakit mo kami nilabas sa disyerto para mamatay? Mas mabuti pang manilbihan na lang kami sa Ehipsyo kaysa mamatay dito sa disyerto. Sumagot si Moises sa kanila. Basahin natin sa Exodus chapter 14 verses 13a at 14. Sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises na itaas ang kanyang tungkod at iunat ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat upang hatiin ang tubig. Si Moises ay sumunod at ang tubig ay nahati. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na pula sa tuyong lupa na ang tubig ay parang pader sa magkabilang gilid. Sinundan ng mga Ehipsyo ang mga Israelita sa gitna ng dagat na pula. Nang ang mga Israelita ay ligtas ng tumawid, iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat. Ang mga Ehipsyo ay tumatawid pa rin sa dagat nang ang mga pader ng tubig ay bumagsak sa kanila. Ang mga Ehipsyo ay nalunod sa dagat na pula. Namatay silang lahat. Nakita ng mga Israelita ang lahat ng pangyayaring ito. Dahil dito, iginalang nila ang Panginoon at siya'y pinagtiwalaan nila at ang lingkod niyang si Moises. Basahin natin sa Exodus chapter 14 verse 31. Nakita ng mga Israelita ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon na ginamit niya laban sa mga Ehipsyo. At dahil dito, iginalang nila ang Panginoon
at siya'y pinagkatiwalaan nila at ang lingkod niyang si Moises. Dahil hindi nagtiwala ang mga Israelita at sila ay puno ng pagrereklamo, ipinakita ng Diyos sa mga tao na maaari silang magtiwala sa Kanya. Siya ay isang mabuting Diyos at mahal ang Kanyang mga tao. Nais niyang alagaan sila at makita silang inilabas mula sa pagkakaalipin upang mabigyan niya sila ng mas mabuting buhay sa lupaing ibibigay niya sa kanila. Alam niyo ba na katulad tayo ng mga Israelita? Ang mga tao sa kwento ay nakulong sa Ehipto at naging alipin ng mga Ehipsyo at naharangan ng dagat na pula kaya hindi makaalis. Maaaring hindi tayo naging alipin ng Ehipto at naharangan ng dagat na pula. Ngunit tayo ay nakulong sa kasalanan. Binihag tayong lahat ng kasalanan. Ngunit sa kabutihang palad, ang Diyos ay nagbibigay din ng paraan ng pagtakas para sa atin. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Nang si Kristo ay ipinako sa krus, kinuha niya ang lahat ng ating kasalanan at kahihiyan at kinuha niya ang kaparusahan na nararapat sa ating kasalanan. Nang siya ay muling nabuhay, tinalo ni Jesus ang kasalanan at ang kamatayan. Ngayon, kapag inilagay natin ang ating pagtitiwala kay Jesus, maaari tayo maging malaya upang maipamuhay ang gusto niya para sa atin. Ngunit, sa halip na ito ang gawin natin, tulad ng mga Israelita, tayo ay nagrereklamo sa ating buhay. May mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin alam kung ano ang ginagawa ng Diyos. May mga pagkakataon na pakiramdam natin ay iniiwan tayo at tayo ay nawawala. Ngunit, ang anak ng Diyos ay hindi kailanman pinababayaan. Walang makakapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Walang sino man o anumang bagay ang maaaring kumuha sa atin mula sa Kanyang pag-ibig. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos na poprotektahan niya tayo at lagi siyang nagbibigay ng paraan para makatakas tayo sa kasalanan. Ano ang mga paraan na ito? Tanggapin natin ng buong puso si Jesus, ang nag-iisang anak ng Diyos na Kanyang ipinadala para tubusin tayo sa pagkakaalipin sa kasalanan. Palagi tayong manalangin at hingin ang gabay ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Magbasa tayo ng Kanyang salita o ng Biblia upang alam natin ang dapat natin gawin sa hindi. Makinig kila teacher sa worship service at sa Bible study. Palaguin ang ating pananampalataya sa Kanya, kasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Palaging dumalo ng Sunday School at ibahagi mo sa iba ang tungkol kay Jesus upang sila din ay maligtas. Sa lahat ng oras ay magtiwala tayo sa Kanya. Amen ba yon sa lahat ng mga bagay na iyon? Amen! Kaya tandaan natin ang ating life verse na mula sa Exodus chapter 14, verse 31. Nakita ng mga Israelita ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon na ginamit niya laban sa mga Ehipsyo. At dahil dito, iginalang nila ang Panginoon at siya'y pinagtiwalaan nila at ang lingkod niyang si Moises. Tayo nang manalangin. Diyos Ama naming nasa langit na nagbigay sa amin ng lahat ang nasa paligid namin ng aming natatanggap sa proteksyon, sa biyaya, kami po Panginoon ay nagpapasalamat sa inyo. Nagpapasalamat din po kaming higit sa lahat sa kaligtasan na inyong pinagkaloob sa amin sa pamamagitan ni Jesus.
Nawa Panginoon sa aming buhay, bilang isang Kristiyano, bilang mga kawal ni Jesus, patuloy kaming magtiwala sa inyo. At nawa, maibahagi rin namin sa Jesus sa ibang mga tao. Ito po ang aming pinapanalangin sa pangalan ng nag-iisa naming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ang ating announcement ngayong linggo, ang ating video worship service at ang ating barangay Bible study ay tuwing linggo, 8 ng umaga. Patuloy pa rin po ang pag-imbita at pagbabahagi sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, o kalaro, ganoon na rin sa inyong mga magulang. Sabihin nyo kila teacher upang mabisita po sila. Magkita-kita tayo muli next Sunday at kayo ay maghanda na sa inyong Bible study. Mag-ingat palagi. Paalam!